Ma'am, wala po yata kayong mic. Yung mga kapatid, pag wala akong mic, sa tingin nyo, kanina pa ako dead air. Inform nyo ako agad, kanina pa ako salita ng salita. Kaloka. Saan ako nahinto? Sila kasi nagchat lang. Saan ako nahinto? So what I know. From the top, ma'am. What I know. So what I know. From the top, ma'am. po, ma'am. From the top, ma'am. Diyan po, ma'am. Sa may ano, ma'am, objective ko. Objective. Sorry naman mga kapatid. So, the objectives, ayan, basahin nyo na lang. Objectives are to identify the characteristics of the earth that supports life, expound how the characteristics of the earth sustain the needs of living organism. Okay, so what I know, ano ba yung alam nyo with this topic for tonight? So, in order for me to know, let's have a pre-test. So, kailangan may mga papers kayo and ballpen hawak dyan. Sagutan nyo to ng mabilisan lang. Okay, go. Check din natin to after. Susulat, ma'am? Ano lang, the letter of the correct answer. Letter of the correct answer lang mga kapatid. No need to write all the questions and the choices. Kung walang notebook, papel. Kung walang papel, bond paper. Kung walang bond paper, kuha ka ng dahon sa labas, dun ka magsulat. Kung nasa sakyan, pwede kang sa phone, magsagot. Diba? Ang daming paraan para makapagsagot. Kung nasa beach ka, sa buhanginan ka magsulat. Okay, tapos na? Yes, ma'am. Okay, No, ma'am. Wala siya? Wait lang po, ma'am. Wait lang. 2 questions lang yan. Ang pa. Okay na? Okay. 5 items lang to mga kapatid. This just to know what you have already know for this topic. Okay, tapos na. Letter of the correct answer lang, ha? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Sure, okay lang naman sa iyo. Abutin tayo ng alas 10, diba? Yes, ma'am. Okay, good. Okay. All done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. For the last item. Well done. Okay, all done. Sige, let's check. For number 1, why is it Earth called the living planet? So, you can put your answers on the chat box. Okay. Yes, letter D, all of the above. Which among the set of planets are called the terrestrial? Which among the set of planets are called terrestrial? The correct answer is letter B. Mercury, Venus, Mars, and Earth. So, malalaman niyo yan later kung ano ba yung terrestrial planet na to. Letter B, number 2. And for number 3, what makes the planet Earth habitable compared to other planets? What makes? Ano ba yung pinaka-distinct na characteristic ng Earth? Bakit siya kakaiba compared sa ibang planeta? Wala siya. It's letter C. Sige nga. May people ba sa ibang planeta? Okay, it's letter C. May soil, maaaring may ibang living things na hindi pa undiscovered pa sa ibang planeta, at meron ding liquid water sa ibang planeta pero walang people, wala pang tao. Letter C. What makes planet Earth habitable?
Number 4, letter. What number 4? So number 3 ha, letter C. Number 4 is letter D. Okay, number 5. Why is Earth called the terrestrial planet? Bakit ang Earth ay tinawag na terrestrial planet? A, ma'am. No, it's letter D. Letter D, ma'am. Letter D. Dog. Letter boy. Kasi, ang pinagtutunutukoy natin ay Earth lamang, no? Maaring ang ibang planet, sabi ko nga, may life existence, living organisms, pero hindi tao. Okay. Pero ang Earth is farther from the sun. It is placed almost in the middle of the planets, but ang pinakatamang sagot ay closest to the sun. So isa sa mga characteristics ng mga terrestrial planets ay malalapit sila sa araw. Okay, who got 5? So, pansin nyo, kayo lang din mag-check ng sagot yung mga kapatid, no? Pero wag natin lukuhin ang sarili natin, no? Tayo maglukuhan. Okay, please check your paper honesty. Ma'am, ako to lang. Okay lang yan. Okay. So, ang Earth is remarkably special and unique. Napaka-unique ng Earth. Biruin nyo sa universe. Tayo lang. Or sa solar system, sa mga planets, tayo lang. Ang Earth lang ang may live. Ang habitable na titirhan. May nakatira. May mga living organism. So, Earth is the third planet from the sun, di ba? It is the only place in the known, the universe confirmed to host life. So ito pa lang, ang planet Earth pa lang ang nako-confirm na talaga may nakatira. So, pero how our planet came to existence is studied to be diverse and extreme process. So the planet is the outcome of multiple phenomena that gradually paved the way to develop the conditions that are now suitable for life. So nag-undergo ng extreme at diverse na process ang planet Earth kung bakit ngayon ay are responsible or kaya niya mag-sustain ng life at may nabubuhay sa mundong ito. Okay. So what do you think makes the Earth habitable? So tingin nyo nga, what makes the Earth habitable? Bakit may mga nabubuhay sa planet Earth? Sige nga, bakit sa tingin mo ang Earth ay habitable? Ano ba yung mga kailangan ng mga buhay, ng living organisms na meron sa Earth? Yes, the oxygen, the carbon dioxide, ito yung mga chemical properties na yung sinabi nyo, no? Carbon dioxide, oxygen, trees, we have trees, ano pa? Pagkain po, ma'am. We have food. Okay, yes, we have water. So all your answers are correct. Kasi yan, may mga elements that also supports life. Yes, we have the gravity, water. Okay, that's all of your answers are correct. We have temperature. Mukhang nag-advance study na, which is good, mga kapatid. Okay, so kilalanin muna before we dig up on the planet Earth, kilalanin muna natin ano pa ba ibang mga celestial bodies, especially the planets in the solar system. Baka nakakalimutan nyo na, so mabilisang lang to pagpapakilala, no? So we have, sige nga kung natatandaan, ano yung pagkakasunod-sunod ng mga ito? Right from the closest sa sun. Sige nga. Ano to? Anong planet ito? Mercury. Venus. Planet Earth. Mars. Jupiter. Saturn. Neptune. Jupiter pa lang tayo. Saturn. Then Uranus. And Neptune. May narinig ako ni nagsabing Pluto. Asan na si Pluto? Di ba si Pluto wala na? So Pluto is no longer considered as planet. Why? Kasi si Pluto, based on the study, bumagsak siya sa mga... Oh, everyone, can you off your microphone, please?
Hala, paano mo nalaman? Sino nagsabi na sumabog na si Pluto? Nagulat naman ako. Kanina lang ba? Okay, so actually kapatid, hindi sumabog si Pluto, no? Turn off your mic, please. Di ba, kasabi ko lang ng rules natin, when you are not cold, please turn off your mic. Panatilihing naka-off ang mic. Kung hindi ako ang mag-off niyan, hindi na kayo makakapagsalita simula mamaya. Okay, ako na nga lang ang magto-turn off kung sino man naka-open ngayon. Nako. Okay, wala na. Okay, so actually si Pluto, bumagsak siya sa mga characteristics para mas considered as planet. Una, ang size niya. So imagine, mas malaki pa ang size ng Moon compared to Pluto. And ano pa ba? At yung ano niya, yung location niya, outside na, parang labas na siya ng Kuiper Belt. Itong Kuiper Belt, itong parang ring, imaginary ring na pinaglalagyan ng mga planet. So nasa labas na siya. So, parang bagsak siya sa mga characteristics to be called as planet. Kaya niligwak si Pluto. Okay. So, these planets are divided into two. We have the terrestrial planets and the Jovian planets. So, ayan, tingnan nyo kung ano yung mga group ng planets na nasa terrestrial, ano naman yung nasa Jovian planets. Okay. Ayan, nakikita nyo ba? Okay, so we have in the terrestrial, we have Mercury, Venus, and the Earth. At Jovian naman, ayan, yung Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. So we have 8 planets palang. Okay. So, let us see what are the Jovian and the terrestrial planets. Ayan, nakita nyo nga. So one of the main difference that can be seen between these terrestrial and Jovian planets is their surfaces. So, ang terrestrial planets are made of solid surfaces, while the Jovian planets are made of gaseous surfaces. Kaya tinatawag din itong terrestrial planet kasi pag sinabing terre, come from the Latin word land. Pag when you say terre, land. Kaya na-group siya itong mga planets na to sa terrestrial kasi ang surfaces na ay composed of land, mostly land. Ito naman, ito yung Jovian, tinatawag din siyang giant gaseous planet kasi ang surfaces niya ay made of gases. So imagine, ang Jovian planet ay, di ba, giant planet sila, pero mas magaan sila compared to terrestrial planets. This is because of the tawag nito sa laman, kung ano yung nasa loob ng planets na nasa Jovian. Kasi sabi ko nga, they composed of gases, mostly hydrogen gases. Ayan. So compared to the terrestrial planets that yung surface niya ay composed of land. Rocks, ayun, minerals. So, when we talking about the distance naman from the sun, so the terrestrial planets, as we observe, are closer to the sun, di ba? Ang Jovian planets naman are farther from the sun. So, and when we consider the size naman, the Jovian planets are much larger than the terrestrial planets. So, yung atmosphere of the terrestrial planets is composed mainly of carbon dioxide and nitrogen gases. While sa Jovian planets naman, ang atmosphere nila, mga gases na makikita doon, na matatagpuan doon, ay hydrogen and helium gases. So sa mga moons naman ng mga planets na to, the Jovian planets have more moons. Mas marami ang mga moons ng Jovian planets than the terrestrial planets. So, ilan yung moons ng planet Earth? Ilang ang moon ng planet Earth? Isa po. Isa. Okay, anong pangalan ng ating planet Earth? Planet Earth, ng ating moon? Dapat alam yung pangalan ng natin. So it's Luna, si Luna. Okay, isa lang ang moon ng planet Earth. At actually yung ibang mga terrestrial planets, may mga nakadata lang ako, kapatid. So baka malaglag ako
kung mag-open ako ng mic. So, kaya nga hindi ko din kayo na-record, lalo na yung mga naka-data, kasi malakas makabawas pag open camera pala. Okay, nakita niyo naman ako kanina. Mamaya na lang ulit. Pakinggan niyo na lang ako. Okay, so ayun ha. So, compared to the Jovian planets, mas konti ang moon ng terrestrial planets. Okay. So, yun lang yung mga facts ng ating terrestrial planets and Jovian planets. Ayan. So, dahil ang pinag-uusapan, ang focus natin dito ay planet Earth, which is called as the living planet. So, why do you think Earth considered as the living planet? Sinagot niya na yan kanina. Sabi niyo may water, may gases, ano pa, may atmosphere, may gravity. Ayun. So, that's all are correct. Lahat naman sinabi niyo correct 'yon. Okay. So, let's dig deeper. So, Earth is a living planet. Only planets that harbor life, located in the habitable zone, has a molten nickel iron outer core, and has an atmosphere. So what are the factors that make the planet habitable? Ano ba yung mga factors? Nabanggit niyo din yan kanina. Kasi yung ibang galing nag-advanced study, which is good. Or baka nag-ask kay Google. So what are the factors that make the planet habitable? So okay lang yun kung nag-search kayo kay Google during our classes pag sumasagot kayo. Kasi ibig sabihin lang yung nakikinig kayo. Diba? Dagdag learning nyo din yun. Wag lang mag-search ng sagot during post-test and pre-test. So what are the characteristics of the planet Earth that make it habitable? Ayun, nabanggit nga. Una, temperature. So why temperature? Ayan. Okay, so life seems to be limited to temperature range of negative 15 degrees Celsius to 115 degrees Celsius. So in this range, actually, liquid water can still exist under the certain condition. Okay, napakahalaga na may temperature ang ating mundo. Okay, so paano pag zero temperature tayo? I mean, umabot na sa pinaka mababang temperatura ang mundo. Ano kayo mangyayari? Mamamatay, ma'am. Mamamatay. So, paano naman pag tumaas na napakataas ang temperatura ng mundo? Anong mangyayari? Susunog, ma'am. Frozen, ma'am. Okay, so Frozen. Frozen. So, kaya mas mahalagang panatilihin ang temperatura ng mundo. Di ba? Okay, actually, ang nagpapanatili ng temperatura ng mundo ay tinutulungan tayo ng mga greenhouse gases natin, yung mga gases natin like carbon dioxide, methane, hydrogen, nitrogen, okay, na nasa ating atmosphere. So, ang nangyayari kasi, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na global warming, dahil sa sobrang pag-produce. Actually, we have natural carbon dioxide. Ito yung mga nire-release ng plants, di ba? Which is kailangan din ng tao. May mga natural gases din tayo, pero sa sobrang dami ng tao, isang tao siya nakakontribute sa mga ginagawa mo, sa mga small things na ginagawa mo, pagbili, pagkain sa labas instead na kumain sa bahay, pagsakay ng may fuel na yung gumagamit ng fuel ng mga sasakyan instead of walking and bike and running, ganon. Yun, isa yun sa nakakontribute ng mga greenhouse gases na to. So, sobrang dami na ng greenhouse gases sa ating atmosphere. Ang pumapasok na init ng araw, sino ba to? Hindi ko nababasa masyado yung comment section na. Ay, dapat, okay, later. Mapadistract. Okay. So, ang pumapasok na init ng araw na galing sa sun, of course, hindi na siya nakaka-bounce back, hindi na siya nakakabalik palabas. Bakit? Dahil sobrang dami na ng mga greenhouse gases na sabi ko coming from factories, from human activities, tinatrap nila yung init na to sa mundo.
So imagine ha, di na siya nakakalabas. So kaya umiinit ang mundo, nagkakaroon tayo ng global warming na tinatawag na nagkukos ng climate change. So that's it. So hindi din naman pwedeng umabot tayo sa freezing low temperature kasi wala din human mag-i-exist dyan. So kailangan lahat ng bagay when it comes to temperature ay balance. Another one is we should have the atmosphere. Ang planet ay may atmosphere dapat. Actually, maliban sa Earth, meron din ang Venus. Actually, Earth and Venus are the right size to hold the sufficient size of the atmosphere. Yung Venus at Earth, they are called as twin planet, twin sister, kasi halos magka-same size lang sila. No, Venus at si Earth. So, ang Earth and Venus, they have the right size to hold the sufficient size of the atmosphere. So, Earth atmosphere is about 100 miles thick. Ayan. Kita nyo mga layers of the atmosphere. Pag-aaralan natin yan later. Okay, so ang Earth's atmosphere is about 100 miles thick. It is keep the surface warm and protects it from radiation and small to medium size of meteorites. So we should have, kung paano kaya ang mangyayari kung walang atmosphere ang mundo? Walang mga layer na yun, nakikita nyo, exosphere, thermosphere, mesosphere. Okay, so sabi nga, ang atmosphere, isa siya sa nagpo-protect from the direct sunlight, direct ultraviolet rays, radiation coming from the sun. At alam mo yung mga meteorites? Alam mo yung meteorites? Okay, actually, malaki yan. Sobrang laki yan. Sobrang laki. Parang size, pwede ngang umabot ng size ng moon. Pero dahil nga sa may mga atmosphere tayo, paglapag niyan sa mundo, unti-unti siyang nababawasan. No? Nababawasan siya. So, pagpasok sa planet Earth, maliit na lang siya. Yan. So kung walang atmosphere, baka isang meteorites pa lang nasa ibang cycle na ng mundo ulit. No? Okay, another one is we have the energy. Yan naman tong energy na to. So with syempre, saan nanggagaling ang energy unang-una? Saan nanggagaling ang energy? Sa araw, ma'am. Sa araw. Okay, sa sun. Sa pagkain po. Sa atin, sa pagkain. O, saan nanggagaling pinaka-energy? Nagpo-produce, tawag nito, nagpapaggalaw sa lahat ng activity ng mundo. It's from the sun. Okay. Kailangan ng sun in order to produce the oxygen. Tama ba? Kailangan ng sun para makapag-produce ng oxygen ang plants na kailangan ng tao. So, sun ang pinaka-primary source of energy natin. So, it is the input of either light or chemical energy. Cells can run the chemical reactions necessary for life. So, all process that produce some sub-energy, ang pinaka-primary sources natin ay sun. Okay, so we have enough sunlight. Actually, ang distance natin sa sun ay sapat para magkaroon tayo ng sapat na araw, energy. Yan. So, ganun ka napakagandang dinesign ang Earth para makapag-harbor ng life. Ayan. So, another one is we have the, too little sunlight organisms die. Yung problem naman, too hot or if there are too many harmful rays such as ultraviolet, anong mangyayari? Kung too hot, mamamatay din. Harmful din sa mga living organisms. So, kailangan balance pa din. So, actually, kaya itong mga factors na to, yung mga characteristics na to, nagtutulungan to para mapanatili, masustain ang life ng planet Earth. So, kailangan, actually, ang tao ay napakalaking tawag nito responsibility para mabalanse ang buhay sa mundo, mapanatili, masustain ang buhay sa mundo. Pero sa ngayon medyo na hindi na siya balance, 'di ba? Kasi ang sunlight
tamang ginagampanan niya yung rule niya, magbigay ng energy. Ang atmosphere, ginagampanan niya yung role niya para i-protect tayo sa too much or sa mga radiation, too much suns. Ginagampanan din ng, ang tawag nito, ano pa ba? Atmosphere, ng temperature ang role niya. Pero ang tao kasi sobrang dami nating na-produce ng mga gases, yun yung nagiging problema. Doon na pumapasok ang problem ng ating planet Earth. Okay, another one is we have enough nutrients. Ano ba itong nutrients na to? Nutrients. Are you familiar with the hydrogen cycle? Yes, ma'am. Are you familiar with the water cycle? Yes po. Okay, are you familiar with the, ang tawag nito? Yung mga minerals na matatagpuan sa ating planet Earth. So they are the primary sources of the nutrients. Okay, so these nutrients are used to build and maintain the organism's body. So all solid planets and moons have the same general chemical makeup. So nutrients are present sa mga kalupaan. Okay, so sa proseso ng mga chemical activity na nangyayari sa mundo, they produce all nutrients that sustain lives. So, for example, yung water cycle, volcanic activity. Yan, yung volcanic activity ay ano din yan, isang napakahalaga para makapag-produce ng mga nutrients sa mundo. Yung mga minerals. Okay. So all this activity, water cycle, volcanic activity, hydrogen cycle, it all transport and replenish the chemical required for the living organisms. Okay. But the most impressive, you know what? The most impressive attribute of the Earth existence is the amount of liquid water in the surface. So how many percent of water that we have in the planet Earth? Ilang percent ba? 100%, ma'am. Diba? No. 80, ma'am. 70% 80 po. of Earth are composed of 70%. 70 or 71%, mga ganun. So, 70% of planet Earth are composed of water. So, imagine, 70% water, ha? Pero naman problema pa din tayo sa sa walang tawag nito, walang tubig paggabi, Nagkakail ninyo. Ganon, di ba? So, kasi hindi lang naman lahat, yung 70% na yon. So, imagine yung ilang percent doon yung salt water. Di ba? So, yun yung isa sa napakahalagang attributes ng planet Earth to sustain, to harbor life, is we have this massive amount of water, which all responsible to process the life of all living organisms. Okay. So, reasons why planet Earth is unique. Ano ba yung reasons? Ayan, liquid water. We have the atmosphere. Napaka unique. May bawat types or layer of the atmosphere ay may mga responsibility to protect the planet Earth. And we also have the tectonic plates. Plate tectonics. So ano ba yung kinalaman ng plate tectonics para magkaroon tayo ng para maging tirahan ang mundo? Sa mga layer po, ma'am. Sa mga ano? Sige nga. Yes. Who's raising your hand? Lloyd? You're raising your hand? Ano po yung tanong, ma'am? Ano ba yung kinalaman ng tectonic plates para masabing ang Earth, planet Earth, o yung bakit isa sa mga reasons ang tectonic plates kung bakit ang planet Earth ay habitable? Dahil po sa mga yaman po, ma'am. Mga yaman? Okay. Yes, that's true.
So we all know mga kapatid na ang mga tectonic plates na yung nakikita nyo, gumagalaw yan. Time to time, hanggang kahit ngayon gumagalaw yan. Nagmumove yan ng napakaliit na inches every year. Nagmumove yan. So, di ba kung naalala nyo yung Pangea, yung, ano ba yun, yung theory ng tectonic plate, di ba, na actually, ang position ng Asia, kung nasaan man tayo ngayon, hindi ganun dati. Kaya nagkaroon ng mga ice age, di ba? So kasi sa paggalaw nito, nagkakaroon ng mga iba't ibang formation, nakaka-apekto sa ating environment, sa cycle ng mga elements, may mga napuproduce ng mga minerals, ngayon, which is isa sa mga kailangan para mabuhay ang tao. Ayun. So, yung cycle na to ng ating tectonic plates, yung paggalaw. So, ito yung isa sa mga nagsusustain ng formation ng mga minerals and energy na very essential para sa buhay. Diba? Ayan. Ayun. So, Earth is habitable because it has the right distance from the Sun. Unang-una, kailangan mahalaga ang distance from the Sun. Kung ikaw ba, ako ang planet Earth ba ay napwesto doon sa pwesto ng Mercury, do you think life would exist? No, ma'am. No, kasi hindi nakakayanin ng ating, kung meron man tayong mga layer of the atmosphere na to, kung meron man tayong yung mga factors na yun sa ating planet Earth, hindi pa rin kakayanin, sobrang strong ng power ng sun. So, hindi kakayanin. So, napakahalaga din ng distance ng planeta sa araw in order to harbor life. Protected from harmful solar radiation by its magnetic field. Yes. It is kept warm by the insulating atmosphere. It has the right amount of ingredients for life, water, and carbon. Ayan, so post-test na agad, no? Kasi may next topic pa tayo after this. Hindi ko ma-SS lahat mabilis. Don't you worry, upload ko to sa Facebook group natin. Yung Facebook group natin, just wait lang mga kapatid. Ginagawa ko pa, then send ko sa inyo, then you can join. Ipopost ko tong lesson natin para din nyo na lang balikan. Okay ha? So, kasi we have limited time kung medyo babagalan natin yung ating slide. So, ayan ha. Ulit ko lang ha mga kapatid. Earth is habitable because right distance from the sun, protected from the harmful solar radiation by its magnetic field. It is kept warm by insulating atmosphere. It has the right amount of ingredients for life, water, and carbon. And now, let's go for our post-test kasi kung kaya pa ng oras, meron pa tayong next topic about the layer of the atmosphere. Okay, so are you ready? Oh my God, 4 minutes. Oh my God, 3 minutes na lang. Sige, kahit itong muna, post-test, tingnan ko kung kaya pa natin Extend, ma'am. next. Kasi yung iba may mga work pa, magreklamo ng mga to. Sige. Let's do the post-test muna. May gagawin naman kayong asynchronous activity. Actually, bawal din sa amin yun mag-extend kasi what is time? Yun lang talaga. So, since hindi na kaya, let's go for the post-test muna. May asynchronous activity naman ako papagawa sa inyo. Okay, for number 1. Answer naman agad mga kapatid. Write the correct letter of the correct answer lang. Dun lang sa baba ng inyong pre-test. Wala pa akong sinabi na ilagay sa chat box ang sagot. Sa papel lang mga kapatid muna. Okay, for number 2. Wait lang, ma'am. Hindi na kaya ng next subject. Masyadong Okay, siguro sa susunod, talagang hindi na tayo maghihintay ng 10 minutes to start. Right, after siguro mga 10 minutes before the start of the class, nagpapa-join naman na ako, no? Okay na siguro yun. Okay, next na.
Start na tayo agad. Kaya nga. Earth is said to be a unique planet. Which answers verify the statement? Which is supported and sustained by the planet? Letter of the correct answer lang mga kapatid ha. I think 10 items to. Tapos itong pinapagawa ko sa inyong playtest, ikikip nyo lang yan kasi baka magkaroon tayo ng siguro face-to-face, ganun, i-collect ko yan. Next month. Kahit sa phone na lang isulat ang ang kahit text, sa message, sa messenger, ilagay yung sagot, okay lang. Okay, next na. Kasi check pa natin to. Mag-extend tayo ng ilang minutes lang for this. Okay na? Wait lang po. That's ma'am. Okay. Next. Wait lang, ma'am. Sorry. Next po, ma'am. Oh, yan na yung kapatid. Magche-check na tayo. Nabitin yata, ma'am eh. Okay, so let's check mga kapatid. Number 1. Okay, so please check your paper honestly kasi walang ibang mag-check niyan, kundi kayo lang. So, which of the following best describe the surface of the planet Earth? Best describes sa... Letter D, ma'am. D. Okay. Letter D, dog. Okay. Earth is said to be a unique planet. Which answer verifies the statement? D, Unique ma'am. planet. Okay, it's letter D, dog. D. Okay, for number 2, dog. Which is supported and sustained by planet? D po, ma'am. May naririnig akong ma'am. boses ni Sir Carlo. May nagkaklase ba si Sir Carlo ngayon? May naririnig akong parang boses ni Sir Carlo. Sino yon? Nagkaklase ba si Sir Carlo?
Yes po, nagkaklase po siya. Kaninong section? May classmate po kasi may katrabaho po ako nag-ALS din po. Okay. Ibang section. Yes po, ma'am. Okay, sige. Okay, so asa na tayo number 3, which is supported and sustained by the planet. Okay, letter A, life. Number 3, letter A. Okay, number 4, how many % of water comprises the earth? Letter D. Letter D, as in dog. Dog. Okay, number 5. Which factors are needed for organisms to live on Earth? D, ma'am. D. Letter D po, ma'am. Dog. Dog. Okay. Yes, letter D. Diba? Pakadali. What characteristics does the Earth have to maintain an organism's body to survive? Ano yung characteristics does the Earth have to maintain an organism's body to survive? A po. It's letter D, dog. What makes Earth similar to Venus? A, ma'am. Letter? D. D, ma'am. Letter D. D. Dog, ma'am. D ba, ma'am? Letter D. Tama, ma'am? D. D. Yes, letter D. Dog. Dog po, dog number 7. Yes, dog. Number 8, which statement about the Earth's energy sustaining life is incorrect? Letter E, ma'am. A, ma'am. A. Letter A, ma'am. It's too little energy. Okay, letter A, apple. Number 9, which distinct characteristics made Earth different from any other planets? Letter C, ma'am. Which distinct characteristics made Earth different from any other planet? Letter C. Letter C. D. D. Dog. Ma'am, D. Letter C, ma'am. Okay. Letter C. Letter C. It is the only planet that has the large amount of liquid water. Number 10, what does Earth offer to human in order to sustain life? D po. Letter D po, ma'am. Letter D. Bonus na nga yun eh. Letter Apakadali. D, as in dog. Letter D to. Okay, who got the perfect score? Apakadali, di ba? Kasi ano pa lang yan? 9 lang, ma'am. 9. 9 lang, ma'am. 7 lang po, ma'am. 7, ma'am. 7. Okay, good. Yes. 8 over 9. Wala naman siguro bababa ng 5, no? Apakadali lang yun kasi this is just parang introduction ko lang. 6 lang po, ma'am. 6. 8 lang po ako, ma'am. 8. Okay, good. Oh. Wala naman siguro bababa ng 5. Ma'am, pasado. 6. Okay, so that's it mga kapatid. So let's go to asynchronous activity na kasi it's already 9:07. Okay, very good to those who got a perfect score. Who got 9, who got 8, 7, 6, 5. Ayan, wag lang bababa ng 4. Ay, ng 5. Wala, hindi ako maniwalang may 0. Okay, so turn off your microphone na. Explain ko anong gagawin nyo. Turn off your microphone. Okay. So sa asynchronous activity natin, ito yung gagawin nyo. Dalawa lang kasi alam ko may mga ginagawa din kayo sa ibang subjects. Okay. So in a yellow pad or bond paper, you're going to draw this table. Gayahin yung table na to. So what you're going to do here is to complete the table by supplying the needed information on your answer sheet. Okay? Halimbawa, ito yung mga biological factors, di ba? So sa temperature, gagawa kayo ng, or magdodraw kayo, or gagawa kayo ng illustration, pwede din naman actually kumuha sa internet, ipipaste nyo lang dito, and then, related doon sa temperature na yon. Ha? Ano ba yung na-visualize when it comes to temperature? Pwede kayo mag-drawing or kumuha sa internet, ipipaste nyo dito. And then, sasagutan nyo itong nasa dulo na based on your experience, answer the following questions briefly.
How does the temperature affect the ability of a planet to support life? One question lang naman yan. Ganun din gagawin sa water. You're going to draw or cut pictures from the internet, then answer the questions up to the nutrients. So ito yung gagawin nyo dito ha, sa unang activity na ito. Naintindihan? Saan siya isusulat or gagawin sa long band paper or short band paper or kaya sa yellow pad. Pero actually, mas maganda siguro sa band paper na lang. At yung isa, what you're going to do here is to you're going to assess the Earth's condition to support life. You're just going to explain your answer on your answer sheet. So nasagutan nyo lang dito kung ikaw as an individual, how are you going to assess the Earth's condition to support life when it comes to temperature? Ano ba yung magagawa mo para mapanatili, masustain ang buhay sa mundo? Ano maitutulong mo para mabalanse ang temperature, ang water, ang atmosphere, ang energy at nutrients? That's it, mga kapatid. Then, saan nyo to ipapasa or paano nyo to ipapasa? Actually, gagawa sana ako ng Google Classroom. Kaso ang iba baka mahirapan maka-access kasi mag-i-install na naman kayo ng another app, di ba? Yung iba naman ay walang po, nakikishare lang. So, ang gagawin ko, sa FB group na lang natin siya. Doon, yun na yung pinaka-classroom natin, no? Parang i-comment nyo na lang yung mga sagot nyo. Yung mga sagot nyo doon sa paano i-comment? Pipicturean nyo yung sagot nyo, then ipopost nyo doon sa comment section under sa activity na to. So now, just wait for my group, FB group, then ibibigay ko sa inyo yon. Then yun na ipopost yung mga sagot nyo. Okay? Naintindihan ba mga kapatid? Yes, ma'am. Okay. So, I think that's end of our online session for tonight. Okay, so because we are all share this planet Earth, we have to learn to live in the harmony and peace with each other and with nature. This is not just a dream but a necessity. So lahat tayong living organism ay nakikinabang at tawag nito, nag-share, di ba, sa planet Earth. So, ang magiging responsibility natin is to live harmony and peace with each other na lang for the nature. So, hindi ito sabi nga dyan, hindi lang itong sinabi niya dito, hindi lang ito isang panaginip na dapat nating gawin. So, ito ay kailangan, necessity. Bakit kailangan ito? Dahil nga siguro kung kaya pang mapigilan sa nangyayari at the present sa ating mundo. Ito na nga ang climate change na tinatawag. Unti-unti na natin nararamdaman ng epekto. So, in order for us to stay here on the planet Earth, please live in harmony at peace sa ating with the nature. Okay, mga kapatid. So, I think, ayan, thank you and may God bless us all. So, that's the end of our session. So, see you again. Kailan ba ulit ang ating next session? I think that was October. Mga nasa October na ata. But, wala tayong mga activity or wala kayong klase during the other days. May isasend ako, may upload ako doon sa Facebook group na asynchronous activity. So, kahit wala kayong online class, may gagawin kayo. So, yun lang mga kapatid. See you again next session. And have a good dinner and good night, everyone. So, sana yung mga pauwi pa lang ay makauwi ng safe. At yung mga nakauwi na sa bahay, makapagpahinga na. At thank you, ma'am. makakain na din. Okay, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Ay, okay. Bago mag-left, mga kapatid, can we have a picture? Can we, 58 na lang talaga ang nakatira. Oh, grabe. Please open all your... Thank you po, ma'am. Okay, open ang camera, please. May wala mo na
Hello? Madilim po dito, ma'am eh. Okay-open ang camera. Grabe ang natira. 50 ano na. Nakita dito, ma'am. Alam mo ba yung Saint Abigail, Saint Irene? Sino naka-open ng mic? Ano nga? Ayan. Saint Abigail, Saint Irene ay ano sila, umabot kami ng 100 plus, nag-extension pa nga ako, sobrang dami ng umaten. So, ano, step up, STEM, mga kapatid. So, please, ang attendance ay napakalaking bagay, 'di ba, sa inyong grades. Isa yun kami sa kumakapit. Yun yung tawag nito, isa sa mga kinukuhanan namin ng grades niyo yung attendance. Kung bagsak man sa test, sa mga exam, utang na loob sa attendance na lang magpakita kayo. So, please encourage your classmate to join sa ating mga online classes. Okay, wag mo na mag-out mga kapatid. Inaayos ko pa yung aking para ma-open ko din yung camera ko. Open all your cameras. Para kung magkasalubungan tayo, makilala natin ang isa't isa. Naku, hindi nyo alam. Minarequest nyo, classmate nyo pala. Ayan, nakikita na ako. Hindi ko makita. Ano ba yan? Wala na magko-comment mga kapatid kasi hindi ko makita yung Ma'am, nakikita na kagandahan mo, ma'am. Ayun naman. Okay. Wanted smile. Huwag magko-comment na kapatid kasi hindi ko kayo makita. Hindi ko makita sarili ko. Huwag na magko-comment muna. Huwag muna magta-type sa chat box. Okay, smile. Okay na. Okay. See you again next session. Thank you po. Bye-bye. See you next session. Ma'am, thank you. Bye na po. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye.